Breaking news mga kabayan, isang nakakapasong sikreto sa loob ng Bureau of Fire Protection, isiniwalat ni DILG Secretary John Vic Remulla. Anong issue na naman kaya ito? Pangalawang breaking news, isang senador inaalok na mag-apply bilang miyaw-miyaw ng Senado. Ang umiinit na bangayan, malapit na daw umabot sa puntong tila may magkakasabunutan. Pangatlong breaking news, pagkilos ng gobyerno para isara ang lahat ng daan palabas ng isang wanted at dating kongresista na nagtatago sa Portugal. Tapos na nga ba ang kanyang maliligayang araw? At panghuli sa ating mga balita, nagsimula na ang laglagan. Isang multi-awarded regional director kasama ang 7 pang opisyal biglang sinibak sa pwesto. Sila lang ba ang sangkot sa naglalagablab na flood control scandal? Bago tayo mag-umpisa, baka pwedeng palike muna ng video na ito. Malaking bagay po ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Ang Bureau of Fire Protection o BFP na siyang takbuhan natin sa oras ng sunog, ang siyang inaasahan nating rumesponde para sagipin ang ating ari-arian at higit sa lahat, ang ating buhay. Ngunit isang nakakayanig na revelasyon ang lumabas kamakailan, isang revelasyong sumira sa tiwala ng taong bayan. Ayon sa isang ulat ng Bilyonaryo News Channel, sa kanilang programang Politico Talks, walang paligoy-ligoy na isiniwalat ni DILG Secretary John Vic Remulla ang isang garapalang modus ng kotongan sa loob mismo ng BFP. Tinukoy niya ang ahensya bilang isa sa mga pinakakorap sa gobyerno. Isang matapang at direktang akusasyon mula sa kalihim na mismong namamahala sa kanila. Ang sentro ng issue, mga fire extinguisher. Ang simpleng gamit na ito na dapat ay panigurado sa ating kaligtasan. Ginagawa palang instrumento ng pananamantala. Idinetalye ni Remulla ang isang partikular na kaso kung saan 2 matataas na opisyal mula sa BFP, NCR at Quezon City ang kanyang sinibak sa pwesto. Ang dahilan? Isang kahina-hinalang inspeksyon sa isang kondominium sa Quezon City na may kaakibat na kickback na nagkakahalaga ng 30 milyong piso. Sa simpleng salita, mga kabayan, ganito ang kanilang galaw. Pupunta ang mga BFP inspector sa isang establishmento. Mag-i-inspection sila at sasabihin, "Naku, expired na itong mga fire extinguisher ninyo, hindi na ito pasado." Kahit na maayos pa at hindi pa naman talaga kailangan palitan, pipilitin nila ang may-ari na bumili ng bago. At saan ka bibili? Siyempre, sa supplier na konektado sa kanila. Ang masakit dito, ayon kay Remulla, ang presyo ng ibinebenta nilang fire extinguisher ay 3 beses na mas mahal kaysa sa totoong halaga nito sa merkado. Ito ay isang malinaw na extortion, isang sapilitang pagbebenta na ginagamit ang kapangyarihan ng kanilang uniforme. Nang tanungin ng media, inamin mismo ng BFP na totoo ang ganitong kickback scheme. Isang malaking sampal sa ahensya na umamin sila sa ganitong kabulukan. Bagamat tumanggi silang magbigay ng kumpletong detalye dahil sa mayroon pa raw silang ongoing investigation, iginiit ng kanilang spokesperson na mayroon daw silang zero tolerance sa pang-aabuso sa kapangyarihan. Ayon sa spokesperson ng BFP, ang mga mahuhuling sangkot ay maaaring makulong ng 6 na buwan hanggang 6 na taon at pagmumultahin ng hanggang 100,000 piso. Bukod pa raw ito sa mga kasong administratibo na kanilang kakaharapin. Ngunit hindi lang sa fire extinguisher umiikot ang problema. Kinumpirma ng BFP na ang investigasyon ay sumasaklaw din sa iba pang aspeto ng fire safety compliance. Kasama rito ang mga sprinkler system at fire detection and alarm systems. Ibig sabihin, posibleng mas malawak at mas malalim pa ang ugat ng korupsyon na ito. Isang sistemang nakakalat sa iba't ibang requirement na kailangan para masabing fire safe ang isang gusali. Ang mas nakakabahala ay ang tanong na, bakit ngayon lang? Bakit kailangan pang si Secretary Remulla ang magbunyag nito sa publiko? Depensa ng BFP, bago pa man daw pumutok ang issue, marami na raw silang tinatanggal ng mga tiwaling opisyal. Nagbigay pa sila ng halimbawa, isang opisyal na tumatanggap ng 200,000 piso na kickback sa recruitment pa lang ng mga bagong bumbero. Isipin ninyo, hindi ka pa man nakakapasok sa serbisyo, sasalubungin ka na agad ng kultura ng korupsyon.
Inamin nila na mayroon na silang nahuli na wala pang 10 opisyal sa buong bansa, kabilang ang mga kaso sa Cebu at sa Region 9. Bilang solusyon, plano ngayon ng BFP na pagsuotin ng body cameras ang kanilang mga inspektor para raw direkta silang mamonitor. Gagawin na rin daw online ang pag-apply para sa Safety Fire Inspection Certification para maiwasan ang direktang kontak at ang pagkakataong mangikil. Magandang pakinggan ang mga planong ito, pero ang malaking tanong, sapat na ba ito? Sapat na ba ang body camera para mabura ang isang kulturang matagal nang nakaugat? O isa lang itong panandaliang solusyon sa isang kanser na kumalat na sa buong sistema? Ang ulat na ito ay naglalantad sa isang mapanganib na katotohanan. Ang korupsyon sa BFP ay hindi lang usapin ng ninanakaw na pera. Ito ay usaping konektado sa ating kaligtasan. Paano tayo makakasiguro na ang gusaling ating pinapasukan, ang kondominium na ating tinitirhan, o ang eskwelahan ng ating mga anak ay ligtas kung ang mismong nag-i-issue ng permit ay nasisilaw sa pera? Paano kung dumating ang isang trahedya at ang fire extinguisher na binayaran ng 3 beses ang mahal ay hindi gumana? Ito ang mga tanong na dapat sagutin ng pamunuan ng Bureau of Fire Protection. Hindi sapat ang ongoing investigation lang. Kailangan nila ng isang malawakan at transparent na paglilinis sa kanilang hanay. At para sa atin, kailangan nating maging mapagmatsyag. Ang kaligtasan natin ay hindi dapat maging negosyo ng iilan. Sa gitna ng mga naglalakihang problema ng bansa, tila may sariling teleserye na nagaganap sa loob ng Senado. At ang mga bida, walang iba kundi sina Senator Panfilo Ping Lacson at Senator Amy Marcos. Ang pinag-aawayan, ang napakainit na issue ng bilyon-bilyong pisong pork barrel sa pambansang budget. Ayon sa isang ulat ng Bilyonaryo News Channel, sumiklab ang matinding tensyon sa pagitan ng 2 senador matapos ang isang pasabog ni Lacson. Diretsahan niyang sinabi na si Senator Amy Marcos ay mayroong 2.5 billion pesos na halaga ng soft pork o mga nailalaang pondo sa 2025 budget. Ang basihan daw ni Lacson ay ang tinatawag na Cabral Files, isang dokumento na naglalaman daw ng listahan ng mga proponent ng mga proyekto ng gobyerno. Ang naging paratang ni Lacson, paanong maingay daw si Senator Amy sa pagpuna sa umano'y pork sa 2026 budget. Gayong siya mismo ay mayroon palang nakalaan sa kanya noong 2025. Isang direktang tanong sa kanyang moral authority. Pero hindi naman nagpatalo si Senator Amy Marcos. Agad siyang bumuwelta at sinabing zero o wala siyang natanggap. Pati na ang kanyang mga kaalyado sa minorya na sina Senator Bongo, Bato de la Rosa at Robin Padilla. Ayon sa senadora, nang isumite niya ang kanyang wish list ng mga proyekto sa DPWH, inilagay lang daw ito sa kategoryang FLR o for later release. Isang paraan para masabing hindi pa ito napupunduhan. Sa isang tila ng gigigil na pahayag, sinabi ni Marcos na baka gusto pa siyang sabunutan ni Lacson. At kung magkataon ay tiyak na talo raw siya. Isang personal na baanat na nagpapakita kung gaano nakatindi ang kanilang alitan. Dahil dito, mas lalong umigting ang sagutan. Nagpaalala si Lacson na dapat ay mag-reflect muna sa sarili bago mamintas ng iba. Idinagdag pa niya na si Marcos na ngayoy tinatawag na pork barrel ang mga financial aid tulad ng AICS ay present pa raw mismo sa mga pamimigay ng ayuda noong nakaraang taon. Hindi rin daw itinaas ng senadora ang issue ng pork sa mga pagpupulong ng Bicameral Conference Committee kahit miyembro siya nito. Ang sagot ni Amy, isang post sa social media kung saan makikita siyang nagpapaparlor na may caption na "Dun ka sa far away." Ngunit hindi lang ito simpleng bangayan, mga kabayan. May mas malalim na konteksto ito. Una nang ipinaratang ni Senator Amy na ang soft pork sa 2026 budget tulad ng mga ayuda ay posibleng gamitin para sa isang panibagong impeachment complaint laban sa vice-presidente. Isang paratang na mariing itinanggi ng ibang mga senador. Pinasinungalingan din ni Lacson ang isa pang aligasyon ni Marcos na bawal daw pag-usapan sa Blue Ribbon Committee ang anumang kaugnayan ni dating House Speaker Martin Romualdez sa flood control scandal. Dahil anya, hindi naman daw kailanman dumalo sa pagdinig si Marcos. Nagtapos si Lacson sa isang maanghang na pahayag, "The best response to nonsense is silence."
Ngunit may pahabol siyang hirit. Baka raw gustong mag-apply ni Senator Amy bilang miyaw-miyaw ng Senado. Ang word war na ito ay higit pa sa personal na alitan. Ito ay isang bintana sa kung paano pinag-uusapan at posibleng pinaghahatian ang pondo ng bayan sa pinakamatataas na antas ng gobyerno. Sino ang nagsasabi ng totoo? Mayroon nga bang bilyon-bilyong pork barrel na pinag-aagawan habang ang taong bayan ay naghihirap? Sa gitna ng personalan, patutsadahan at mga social media post, nasaan na ang tunay na serbisyo publiko? Para kanino ba talaga ang budget na pinag-aawayan nila? Ito ang mga tanong na dapat nating bantayan. Samantala, tila hindi na makakatakas sa batas si Zaldico. Isang malaking anunsyo ang gumulantang sa Malacanang na direktang nagpapakita ng determinasyon ng gobyerno na habulin ang mga may pananagutan sa batas. Kahit pa sila ay nasa ibang bansa. Ayon sa isang ulat ng DZMM Teleradyo, inanunsyo na nagbigay na ng direktang utos si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga ahensya ng gobyerno. Ang utos, simulan na ang proseso para sa isang extradition treaty sa bansang Portugal. Para saan ito? Para sa isang layunin, ang mapauwi sa Pilipinas ang wanted na si dating Ako Bicol Party List Congressman Zaldico. Sa simpleng salita, gumagawa na ng legal na paraan ang Pilipinas para piliting ibalik ng Portugal si Zaldico upang harapin niya ang hustisya dito sa ating bansa. Ayon pa sa ulat, hindi lang extradition treaty ang kanilang ginagawa. Kasalukuyan na ring nakikipag-ugnayan ang ating pamahalaan sa International Criminal Police Organization o Interpol para sa repatriation o pagpapabalik kay Zaldico. Isang malinaw na mensahe ang ipinapaabot ng administrasyon. Hindi hadlang ang distansya para panagutin ang mga dapat managot. Ang tanong ngayon, magtatagumpay kaya ang hakbang na ito ng gobyerno? Ito na ba ang magiging simula ng pagbabalik ni Zaldico sa Pilipinas? Sa pinakatinututukang ahensya naman tayo. Matapos ang linggo-linggong pagbubulgar at pag-iingay, tila nagsisimula ng gumulong ang mga pinuno ng DPWH. Isang malaking anunsyo ang yumanig sa ahensya, isang senyales na seryoso ang pamunuan sa sinasabi nilang paglilinis sa kanilang bakuran. Ayon sa isang ulat ng Bilyonaryo News Channel sa isang press briefing noong Lunes, January 12, mismong si DPWH Secretary Vince Dizon ang humarap sa media para i-anunsyo ang isang malawakang balasahan. 8 matataas na opisyal ng ahensya ang sabay-sabay niyang sinibak sa pwesto. Ang dahilan, sila raw ay sangkot at kasalukuyang iniimbestigahan kaugnay sa pinakamalaking iskandalo na bumabalot sa bansa ngayon, ang pambansang flood control scandal. Sino ang pinakamalaking pangalan sa listahan? Walang iba kundi si Ilocos Regional Director, Engineer Ronel Tan. Si Tan ay hindi basta-bastang opisyal. Siya ang asawa ni Quezon Province Governor Helen Tan at sila mismo ay kinilala bilang multi-awarded engineers ng ahensya noong mga nakaraang taon. Isang malaking kabalintunaan na ang isang dating pinarangalan ngayon ay sentro ng isang investigasyon. Kung matatandaan ninyo, mga kabayan, si Ronel Tan din ang pangalan na unang isiniwalat ng Bilyonaryo News Channel noong nakaraang buwan. Siya ang itinuturong nasa likod ng mga questionable at super substandard na flood control projects sa La Union na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Bagamat itinanggi niya noon ang mga aligasyon, ang kanyang pagkakasibak ngayon ay nagbibigay ng panibagong bigat sa mga akusasyong iyon. Ngunit hindi lang si Tan ang tinamaan ng paglilinis. Kasama sa 8 sinibak ay sina Calabarzon Regional Director Jovel Mendoza, Bicol Regional Director Virgilio Eduarte, Central Visayas Regional Director Danilo Villa, Mimaropa Assistant Regional Director Neil Farala, Bicol Assistant Regional Director Ani de la Vega, Metro Manila 3rd District Engineer Ruel Umali at South Manila District Engineer Manny Bulusan. Ayon kay Secretary Dizon, ang kanilang pagkaka-relieve ay dahil sa mga ongoing investigations na hindi pa niya maaaring idetalye sa publiko. Ngunit sa simpleng salita, ito na ang simula ng pananagutan. Ang hakbang na ito ay nagpapakita na ang investigasyon ay hindi lamang nakasentro sa iisang rehiyon.
kundi isang malawakang operasyon na sumasakop mula Luzon, Visayas hanggang sa mismong National Capital Region. At hindi dyan nagtatapos ang papel ni Secretary Dizon. Kinumpirma rin niya na siya mismo ay tatayong testigo sa kaso laban sa puganting si dating Congressman Zaldico na ang paglilitis sa Sandigan Bayan ay nakatakda sa January 20. Siko na nagtatago pa rin sa ibang bansa ay nahaharap sa kasong graft at malversation para sa maanumalyang 289.5 million pesos flood control project sa Oriental Mindoro. Ang testimonya ni Dizon ay inaasahang magpapalakas pa sa kaso ng Estado. Ang malaking tanong ngayon, mga kabayan, sila na bang 8 ang lahat ng sangkot o may mga susunod pa bang malalaglag sa kanilang pwesto? Ito ba ay tunay na paglilinis at pagpapanagot sa mga nagnakaw sa kaban ng bayan o isang paraan lang para pakalmahin ang nag-aalab na galit ng publiko? At ang pinakamahalagang tanong, paano ang bilyon-bilyong pisong pondo na nasayang sa mga substandard na proyekto na dapat sana ay nagpoprotekta sa atin mula sa baha? Hindi ito simpleng balita ng balasahan sa gobyerno. Ito ay tungkol sa buwis na ibinabayad ng bawat Pilipino at sa kaligtasan na isinugal ng iilan para sa kanilang pansariling interes. Patuloy nating babantayan ang bawat kabanata ng iskandalong ito